Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Engineer Kim, your engineer for today. First of all, I would like to thank everyone for watching my first ever vlog. Sa mga hindi pa nakakapanood, uploaded na po siya sa aking social media accounts, sa Facebook page, and sa YouTube channel ko. Sa description lahat ng mga links, so click nyo lang siya guys. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, panoorin nyo po yung first vlog ko. By the way guys, before I start, I would like to congratulate our newly registered mechanical engineers and our certified plant mechanics for passing mechanical engineer licensure examination last month. Congratulations and good luck sa mga career nyo. And sakto, if napapanood mo yung video na to, I will help you to decide in which career or field ng mechanical engineering ang pwede mong i-pursue. So, stay tuned lang and let's go! Let's go! But, before we start, guys, disclaimer lang po. Sa mga isi-share ko sa inyo na information is based lang po ito sa mga experience din ng mga friends ko, sa mga classmates ko, sa iba-ibang field. So, I will share you a top 10 mechanical engineering fields na pwede mong pasukin. So, huwag kang aalis. I gotta leave, okay? John, we just started. Come on, man. Listen. So, let's start. So, first, let's define what is mechanical engineering. Ano ba yung naisip mo pag narinig mo yung mechanical engineering? Mechanical engineering is a broad field that focuses on design, analysis, and manufacturing of mechanical systems. So, let's begin with number 1, HVAC. So, HVAC stands for heating, ventilation, air conditioning. So, ano ang mga roles ng mechanical engineer? So, sila yung nagde-design and nag-create sila ng systems that provides a comfortable, healthy environment and good air quality. So, syempre, sa init ngayon sa Pinas, so, kailangan maganda ang ventilation natin sa mga buildings, malls, especially doon sa mga nagwo-work sa mga offices. So, kailangan maganda ang ventilation, komportable tayong mag-work. So, mga mechanical engineers din ang gumagawa niyan. So, okay. So, number 2. So, we have construction site. So, gusto mong mag-work ka sa labas. So, sa mismong pinaka-field talaga. Open area yon. So, mainit. So, ano bang ang role ng mechanical engineer sa construction site? So, sila yung nagmamanage ng mga equipment na gagamitin natin sa pagtatransport. So, let's say we have excavators, yung mga cranes, bulldozers, loaders. So, yun yung mga hawak ng mga ME, mini-maintain nila yung mga equipment na yun. So, pag gusto mo sa ganung field, pwede ka din doon. Yes, definitely! Number 3, fire protection. So, ano ang mga roles ng mechanical engineer dito? So, sila yung nagde-design, nag-i-install, and nagte-test ng system. So, anong mga system yon? Like sprinkler systems, fire hydrant systems, smoke control system. So, kasi ang purpose nitong mga systems na to is para makontrol natin yung, let's say, nagkaroon ng sunog. Hindi siya agad-agad kakalat kasi meron tayong mga pang-emergency ba na para makontrol yung pagkalat sa building. So, syempre, di natin maiiwasan yung mga unexpected na ganyang mangyari. So, through the help ng mga systems na to, makokontrol na yung pagkalat. So, kung mga gusto nyong mag-design ng ganito, so, pwede rin kayo. Number 4, power plant. So, ano ba ang power plant? Ito yung ginagamit natin for everyday living natin. So, ano bang purpose niya? So, ito yung nag-generate ng electricity sa atin. So, ito yung nanggagaling to sa iba't ibang various sources like sa mga fossil fuels like coal, natural gas, oil, o kaya naman sa mga renewable sources natin like wind, solar, or hydro. Ayan. So, ano ang roles ng mechanical engineer dito? Siyempre, una, sila yung nag-ooperate niyan. Sila rin yung nagde-design and nagme-maintain. So, yan ang, kung gusto niya dyan sa mga medyo isolated ba na area. So, grab nyo rin yan. Maganda din yung field. Number 5,
aerospace. So ito, medyo level up na to. Mataas na to. So ano ba ang role ng mga mechanical engineer dito? So sila yung nagde-design, testing, maintenance ng mga aircraft, spacecraft, or mga satellites. So doon sila mga in charge. So kung gusto nyo yung mga ganon, so pwede rin kayo. Pwede nyo rin itong itry. Number 6, robotics and automation. So, ito, alam naman natin na nowadays, more on technologies talaga, advanced technologies. So, mostly sa mga manufacturing, mga robots na yung ginagamit, automated na yung process. So, kung gusto nyo dito, mahilig kayo sa mga gantong field, yung mga robots, ganon. So, actually, sa pinapasukan ko ngayon na company is robotics din, more on sa mga automation na din. Kaya may background din ako sa mga robots, mga ganyan. And ano bang ginagawa ng mga mechanical engineer dyan? So, sila yung mga nagde-design ng mechanical structure ng robots. So, let's say, paano ba siya gumagana? Ano bang maganda nating gawin dyan, i-design? So, let's say, sa mga pneumatic systems, motors, kasi yun yung mga nagpapagalaw sa mga robot eh. Yung mga pneumatic yan eh. So, ano pa? So, sa mga frames, joints, linkages, so yung mga support na. What? Number 7, we have automotive. So, kung mahilig ka sa mga sasakyan, kung alam yung mga anatomy ng sasakyan, advantage mo yan, maganda to. Pwede ka sa field na to. Kasi dito, ang mga mechanical engineers is sila yung nagde-design ng vehicle system. So, ano mga system yun? Like yung structural design and mga safety systems natin. So, and then yung mga materials na pwede mong gamitin sa body ng sasakyan. Siyempre, marami ka ding i-consider ng mga factors doon. Like yung weight niya. So, mabigat or siyempre, hanap ka ng magandang material. And then yung strength niya, siyempre, baka isang bangga lang nun, masira na, di ba? So, kailangan maalam ka rin mag-select ng materials. And then, syempre, cost and durability. So, syempre, yung hindi naman masyadong, quality ba? Yun. Quality ang kailangan dito. You can't make that up. That's really how they designed this. Number 8, we have research and development. So, ano ba to? So, sila yung mga nagde-develop ng new products and systems. So, sila yung mga nagko-conduct ng mga research kung ano yung pwede nilang mabago sa isang machine or makapag-create ng bagong machine na makakatulong din to sa everyday living din natin. So, kung mahilig kayo sa mga research na yan, so, depende yan. Kung creative ang marami kayong naiisip ng mga bago, so, pwede dito. Okay? Number 9. So, manufacturing. Saan ako nagwo-work? Saan yung field ko? So, manufacturing. So, ano bang mga roles dito? So, ito, sabihin ko, para sa akin, so, based na rin sa experience ko, maganda dito sa manufacturing. Kasi malawak ang magiging knowledge mo about mechanical engineering. Kasi marami kang areas na pwedeng puntahan at pwede mo ding matutunan. So, ilan lang to is, first is sa mga pwede ka mag-improve ng process design. So, kung gusto mong i-improve pa yung process mo, so, ito, roles, isa din yan sa ginagawa ng mechanical engineer. Then, second is sa mga equipment design and development. So, kung may naiisip ka na magandang mga equipment o machine para mas mapabilis and mas makapag-produce tayo ng mga good quality products, o pwede mo rin yung propose kung ka. And then sa maintenance, so pwede ka rin mag-maintain ng mga makina natin. So maintenance engineer, so yun. Or maintenance supervisor, pwede ka nun. Lahat ng anything about sa mga makina, mga machines, troubleshootings, either electrical or mechanical pa yan, electronics, matututunan mo yan pag pinasok mo tong manufacturing. Number 10. Last but not the least, mechanical design. So, ito guys, ito yung field ko din ngayon. So, as freelancer, maganda to. Kasi kahit sa bahay, magagawa mo to eh. Kaya kung sa mga gusto mag-work dyan na work from home, ganon,
or hybrid type. So, pwede itong field na to, mechanical design. So, ano ba ginagawa ng mga mechanical engineers dito? So, involved sila sa pag-create and pag-develop ng mga bagong mechanical systems. So, using our different CAD softwares. So, meron tayong mga AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, marami pang iba. Marami pang mga CAD software na pwede natin gamitin. So, doon kasi tayo makapag-visualize ng design, saka makapag-perform tayo ng simulation. So, doon pala makikita na natin na kung maganda, kung okay ba yung magiging design natin. So, pwede ma-simulate mo kasi siya. Makikita mo doon yung kung ano yung sa tingin mo yung magiging reality ba niya, na itsura niya. Ganon. So, maganda tong field na to. So, mga gusto mag-try, sa mga interested sa pagde-design ng mga machine. So, maganda to. So, yun guys. So, yun yung aking top 10 na fields of mechanical engineering na pwede mong pasukin. So, sana natulungan ko kayo to decide on what field you want to pursue. So, in the near future. So, kahit man sa mga incoming mechanical engineering students, yung mga nasa senior high pa na nag-iisip kung anong gusto nilang course. So, maganda rin ang mechanical engineering. Maganda kasi marami kang pwedeng pasukan na field. Sobrang broad. So, yung 10 na yon, meron pang mas marami pa yon. Meron pa tayong 11, 12, marami pa. Marami pang pwedeng pasukan. So, yun lang. Sinimplify ko lang yun siya into 10. So, yun lang kasi yung mga mostly na alam ko na pwede. So, yun. Sana natulungan ko kayo sa makapag-decide kayo. So, alam ko maraming nalilito even kahit nasa field ka na nga. Gusto mo parang mag-shift kasi parang hindi pa rin yun yung gusto mo eh. Naguguluhan ka pa rin. So, sana makatulong sa'yo yung video na to na makapag-decide ka. So, yun lang. Try to assess yourself kung saan ka magaling. Pero minsan, may isip mo, hindi mo rin alam kung saan ka magaling eh. Kaya ang gagawin mo, mag-try ka lang na mag-try. Try to explore and get out of your comfort zone. Mag-try ka ng bago para may mangyari ding bago sa buhay mo. Wow! So, yun lang guys. Sa mga hindi pa din nakakapanood ng first vlog ko, uploaded na siya sa mga social media accounts ko. So, click nyo lang yung mga link na click nyo lang. Okay? And once again, enjoy and thank you for watching. And keep safe and God bless everyone. Bye-bye.